Nawala talaga yung pera. Ito ba yung aking observation at opinion dyan? Yung malaking pera sa Office of the Vice President at saka Department of Education under Sara Duterte, hindi ho talaga malinaw kung saan napunta. Kasi sa nakarang hearing kahapon, halos lahat na ho ng mga opisyal ng Office of the Vice President nagsalita na, parang isa na lang ang hindi. Yung apat na hinahanap, si Ortonio, mag-asawang Paharda, at saka si Gina Acosta, yun ang pinakamalaki po ang naingka sa bangko kalahating bilyon. Abay, hindi ho malinaw kung saan napunta Laging sinasabing wala siyang alam, bigla na lang nawala. Napunta daw doon sa isang kernel, La Checa, na pinagkakatiwalaan ng pangalawang pangulo. Ganun lang Pakinggan nyo itong ilan ho sa mga tanong pa rin ng mga kongresista hanggang kagabi. At makita nyo talagang pinaikot-ikot lang. Talagang kaduda-duda yung mga galaw ng Office of the Vice President. At lumalabas dyan, parang lahat sila sumusunod lang sa kung anong gusto at anong utos ng kanilang principal, ng kanilang boss, si Sara Duterte. Pakinggan po ninyo itong ilan sa mga paliwanag ng pangungulit ng mga kongresista. Hindi po yan ang lumalabas sa pirma mo kanina. Because that was my Si signature, Ortonio I believe, ito. for Assistant Chief of Staff. one of my Tinatanong. replies in one of the invitations here sa committee. So sige, diretsuhin ko na lang, Mr. Chair. Ano yung ginamit mong pen sa pirma mo nung dokumentong pinakita? It's this one. It's my felt tip pen po. What do you call it? It's a felt tip pen. Felt tip pen. So, Mr. Chair, I'm not sure, no? Because we are not penmanship experts here. Baka meron naman tayong acknowledgement receipt dyan. Pwede bang makasulat ng konti si Mr. Ortonio using that pen para lang makita natin yung shade? Comsec, pwede po ba pakibigyan ng ano? Mr. Chair, and in addition to what Congresswoman Garin say, pati po si COS Zulaika Lopez gumagamit din ng fountain pen na may ink na blue. Ayan Tama po. Pati yung ginamit ng mga ballpen, pati yung kaduda-dudang signature, date, yung Kokoy, Villamin, Sorry, Your at Terry Honor, Grace Piato. It's not a fountain pen, if I can recall, for CTL's signature. I think it's Para also sumikat a itong pen. ito yung Ordoño, ito yung Assistant Chief of Staff na pumipirma pala ng dokumento. Okay, Mr. Chair, can I have Pumirma an dun additional sa question? Sa Office of the Vice acknowledgement President receipt. po, or sa Department of Education, sino-sino po ang gumagamit ng felt tip pen? Pasensya na po, bago ko lang po kasi narinig yun. Yeah, so, Mr. Chair, parang ang medyo magkapareho ng klase ng pen ang ginagamit ni Attorney Zulaika Lopez at ni Ginoong Lemuel Ortonio. So, Mr. Chair, my pending question is, Sir Lemuel, sa OVP po at sa Department of Education, sino-sino pa po ang gumagamit ng ganitong klaseng pen? For the OVP, Your Honor, I'm not sure who else uses a felt tip pen when they sign documents, but I do sign using felt tip pens starting this year. Sino-sino pa po ang gumagamit ng ganyang klaseng pen? Ikaw, si And then- Attorney Zulaika Lopez, sino pa po? And then from time to time, it's Attorney Laika Lopez. And the others, I'm not familiar anymore. How about the Vice President? The Vice President uses a different pen po when she signs. So more or less sa pagkakaalam nyo, kayong dalawa lang ni Attorney Lopez ang gumagamit ng ganitong pen. That's correct, Your Honor. From the DepEd, Mr. Chair, baka matanong natin si Ayan So, Ma'am Farda. isipin mo, grabe talaga. Bangga nakakalungkot po ito dahil 612.5 million. Na parang sa kanila wala, hindi mo nakikita sa kanila ang concern nila, yung nasa pusong pangangalaga ng pera ng bayan, paano gamitin ng tama, at sino ang dapat na pagkatiwalaan. Isipin mo yung katulad itong isang si Gina Acosta. Tinatanong, bandang huli, nahihilo na, nadala sa ospital, sumakay ng wheelchair. Ay siya ho yung nag-issue ng cheque, siya yung nagpunta sa bangko, 4 na beses na nag-cash ng 125 million, kaya kalahating bilyong piso. Tapos pagdating sa kanyang opisina, inilalagay lang sa isang kwarto. Tapos tatawagan daw yung Colonel Checa
at doon ibibigay yung pera, tapos hindi na alam kung saan napupunta yung pera. Kaya nga ulit-ulit na tinatanong ng Kongreso, ikaw may pananagutan doon. Dahil ikaw ang nag-incast, nasa pangalan mo yung pera, tapos pinagkatiwala mo lang sa isang kernel. Ayan sabi at paulit-ulit na sinabi, ayun po yung order sa amin ni Vice President Doon namin ipagpagkatiwala kay Kernel at Checa yung pera. At siya na ang bahala magpaliwanag kung saan ginamit at saan gagamitin. Ganon. Ganon silang kapabaya o parang walang gaanong concern na ikaw, ang lakas ng loob niya. Kaya nga sabi ni Congressman Luis Tro kahapon ikaw mismo ikaw yung mananagot dito. Alam mo ba yun? Sa batas, ikaw yung malaking pananagutan dahil ikaw yung nasa iyong cheque, pangalan mo ikinas yung kinas yung cheque, nasa iyo yung pera, tapos binigay mo lang sa ibang tao, tapos bahala na sila magpaliwanag kung saan ginamit. Ang laking problema niya. Pero sabi niya, wala po akong magawa, yun po yung aking alam yun po yung utos sa akin ni Vice President Di ang laki talaga ng pananagutan ni Vice President tungkol sa pera. So ayan po. Kaya sa tingin ko, kailangan ho talagang gumawa ng mga batas na mahigpit na magbibigay ng parusa sa mga ito. Pero bakit kahit may batas na tayo Di ba sabi nga ni itong Gina Acostang ito, alam niya labag sa batas, alam niya yung mga batas, pero ginawa pa rin niya. So kailangan talagang ipakulong itong mga ito. Kailangan talagang managot ang mga ito. Alam pala nila may batas So hindi na kailangan ng batas. Kung kailangan, parusahan lang. Ipatupad yung batas na sinasabi nila. Isipin mo ganun kalaking pera parang alalang. Sino ba yung Kernel at Checa niya? Siya yung pinagkakatiwalaan ng Vice President at siya nasusunod kung saan dadalhin yung pera at sino gagastos ng pera. At ito na nga, nagputukan na nga yung acknowledgement receipt na ngayon pinag-uusapan ballpen. Meron pala silang ballpen na ginagamit na kakaibang ballpen yan. Yun nga yung nagtataka dahil iba-iba yung signature, iba-iba rin pangalan at hindi mo malaman kung sino yung mga taong yun na nasa acknowledgement receipt. Na tumanggap ng 150,000, 155,000, 60,000, 70,000. Talagang at 4,000 acknowledgement receipt ito. 4,000 tao na hindi natin kilala kung sino yan. Malamang po yan katang-isip lang. Katulad ni Piatos, katulad ni Kokoy Villamin. Wala naman, baka walang taong ganon. 4,000 acknowledgement receipt para lang ma-justify nila kung saan ginastos ang 612.5 million na hindi natin kilala kung sino yung 4,000 kung tao ba yung 4,000 acknowledgement receipt na tumanggap. Madali lang hong gumawa ng pangalan at pirmahan sa ibabaw kung sino. Ngayon sila pala umamin na ho itong si Assistant Chief of Staff, si Limuel Ortonio, na siya yung pumipirma at saka si Attorney Lopez. Di ba yung Attorney Lopez, dinay? Wala akong alam dyan. Hindi ako nag-release ng pera. Hindi dumadaan sa akin ng pera. Yung pala, siya pala yung pumipirma ng acknowledgement receipt. Di ba puro pagsisinungaling? Kaya kayo na hospital, nagsisinungaling kayo ito naman si Acosta, na-hospital din kasi na-stress talaga dahil sa madaming tanong at pagpapalaalam, mananagot ka. May mga batas na hahabulin ka. Ayun, na-stress. So, nakaka-stress talaga kayo. Ayan. Kaya, malabo nang makita kung saan napunta ang perang ito. Kasi yung 4,000 acknowledgement receipt na yan, hindi mo alam kung sino-sino yung mga tao. Baka nga hindi tao yun Baka katulad ni Piatos yun. Paano mo sisilingin yung Piatos? Pagkain yun, si Syria yun. Sabi nga ng Pangulo, huwag yung daanin sa drama. Huwag yung daanin sa Syria. Pera ng bayan ito. Ipaliwanag nyo kung saan nyo ginamit. Di ba? Any comment, reaction, sige lang po. Please like at saka po, paki-share po ninyo ang ating mga video sa lahat ng ating mga video sa aking mga channel. At kung hindi pa, please subscribe. Magsama-sama tayo.